So yun guys, we're now here sa may Hong Kong Central dito sa may Lan Kwai Fong Entertainment Building. Hey, got our tickets for Hello Love Again. Kat then, let's go. Anong masasabi mo sa Hello Love Again? For me, sobrang ganda ng story. Ayan, 2 beses kong pinanood. So sobrang addict ko sa Kat then. Number one. Sobrang ganda dito sa SM Mega Mall Cinema Plus. Ito kami ngayon sa may Ali-Ali. Namili lang kami ng ibang stuff. So yun guys, kung makikita nyo yung street sa likod ko, yun yung Lan Kwai Fong. Kung familiar kayo, nanood kayo ng Hello Love Goodbye. Doon yung bar kung saan nag-work si Alden, tsaka si Catherine before. So yun guys, it's official. Bukas na ang aircon dito sa Hong Kong. Malamig-lamig na, so handaan nyo na yung mga hoodies, jackets, yung winter OOTD nyo. So yun guys, we're now here sa may Hong Kong Central dito sa may Lan Kwai Fong Entertainment Building. Manonood kami ng Hello Love Again! As Kat then. So actually ano na, ilang po na to? Second week na dito no, sa Hong Kong na pinalabas yung Hello Love Again. Hindi kami nakakuha ng tickets dun sa first premiere. But yeah, ito na kami. Let's go! Hey, got our tickets for Hello Love Again. Kat then, let's go. So yun guys, $100 ang tickets dito sa Hong Kong for movie para sa Hello Love Again. And so yun guys, bumili muna kami ng food kasi hindi pa kami nagla-lunch. Pero yun, abot naman, 12:30 PM naman yung show. One ano lang ba ito? Parang one time lang siya, no? Isang ano lang, isang cinema lang or isang schedule lang for today. Tapos tomorrow ulit na lang. Guys ha, natin pasta na. Tapos kami ng agahan guys, so dami namin meal. Nag-popcorn, may hotdog, tapos merong fries. Food trip talaga yung gagawin namin, hindi kami manonood ng movie. Background move, ano lang namin, background sound. Ano yung mainit? Okay, ha? Okay, thank you. Malit lang pala yung cinema. Saan na tayo? Dito tayo? H, 3 and 4. So ito guys, ganito lang siya kalaki. Then kami na yung nasa pinakadulo. So yun guys, 12:30 yung showing. Full house ngayon. Although maliit lang yung cinema. Pero yun, syempre, puro Pinoy kasama namin, diba? So, wala naman may lokal na manood dito. Pero yun, sold out. Meron pa yata sila hanggang next week yun. Kasi binagtatalong ko. Malamang sold out na. Kasi yung first weekend nila dito sold out. Tapos ngayong weekend, sold out na rin to. Buti nakabili ako. Like, start pa lang na November 1 ako na sold out na. So, talagang sabi ko yung mga Pinoy. Sa Pinoy movie. Specifically ito, diba? Alam mo naman, parang nakaka-relate most of the people here, lalo na sa Hong Kong, tao dito. Kapwa natin ng OFW na nandito. So, ayan. Pero may Hong Kong pa rin ba na scene? Meron sa kasi. Okay. So, meron pa rin daw. Kaya, yan lang. This is my food. So yun guys, tapos na yung movie.
Ayan. Tagal din 2 hours. More than 2 hours din yata yun. So, maganda naman siya. Number one. Kala ko premiere night. Pero yan, ngantay ko yung mga kasama ko. Ayan, sulit naman yung pananood namin. So yun guys, after na movie, so kumain lang kami sa Jollibee. Tapos naglibot-libot saglit. Ito kami ngayon sa may Ali-Ali. So, namili lang kami ng ibang stuff. Actually, namili kami sa A&M kanina. Kaso bawal mag-vlog doon. Okay, dito kami sa Ali-Ali kasi bibili si Jam ng pang-balikbayan box niya. So, na-vlog ko na rin to before. So, if you're looking for, you know, budget chocolates, na pwedeng pang-balikbayan box. So, ayan, dito sa Ali-Ali merong Ace Mega Mart, may Lux Store, tapos may DS Groceries din. So, Happy Monday, chikahan mga kapuso! Certified record-breaking ang Hello Love Again na Alden Richards at Catherine Bernardo na lampas 1 billion pesos na ang kinita sa box office worldwide. At bilang pasasalamat, personal pa silang bumisita sa Global Pinoys. Makichika kay Aubrey Carampel. Anong masasabi mo sa Hello Love Again? For me, sobrang ganda ng story. Ayan, 2 beses kong pinanood. Sobrang addict ko sa Kathleen. Number one. Sobrang ganda dito sa SM Mega Mall Cinema Plus. Congratulations na Cathy, Catherine and Alden. Napakagaling nyo. Joros yung bawa. Ikaw talagang bida sa pelikulang to. Congratulations. So yun mga ma'am sir, tumambay lang kami rito sa may Arabica. So sa entertainment building lang din to, dito sa may Lan Kwai Fong. Bumalik lang kami, gano'n. So medyo kapagod. Actually, bukas na yung aircon dito sa Hong Kong. Medyo malamig na, pero for some reason, dito sa area na to, medyo siya mahangin, medyo may init ng konti. Pero yun, papahinga lang kami, galing nga kami sa Ali-Ali kanina. Kasi namili ng something sila. Plus din sa A&M store, bumili ng mga kung ano-ano lang na food, mga American items. Tama ba? Mga US food, merch, stuff na doon lang pwede mabili. So, yan. Yun yung ginawa namin. And, yeah. This is how our weekends usually, well, hindi naman usually, ganito yung weekend namin, pero one of our weekends dito sa Hong Kong. So, nagkataon lang na may movie showing yung Hello Love Again. Dito kaya, ayan. Napadayo tayo ng Central, diba? So, ayan. So far, okay. So yun guys, umorder na ako nitong Spanish Latte. Sobrang na-miss ko rin to. Actually, medyo matagal-tagal na rin yun. Nakapag-Arabica tayo. Anyway, yun. Yung sa movie, sobrang na-enjoy naman namin. Yung katabi ko, narinig ko na lang, humihikbi siya. Sobrang affected, pero overall, parang mature na nung movie for us. Like, as compared dun sa Hello Love Again, iba na yung atake ni Catherine at Alden. So hindi ko ni-spoil, pero ako kumpara ko kay Love na sobrang Kathleen shipper. Ako na casual viewer. Sobrang okay naman, okay yung movie. Although, medyo nababawan na ako ng content. Like, sakto lang. Parang usual. Pero yung pag-acting nila, doon ako nabilin. Like, mas ko kumpara dun sa before na acting, lalo na ni Alden. Pasok siya dito. Deserve naman yung maging top grossing film. Okay, sa tingin ko. Pero yun, na-enjoy naman namin. Ang scenery dito sa Hong Kong guys, 100 Hong Kong dollars. So, mga 750 pesos. Diba? So, hindi na rin malayo kung kumpara dun sa presyo ng panonood ng sine sa Pilipinas. So, ayun, yun yung ating naging review. Yun yung naging movie critic. Pero yun, congratulations, Kat and Alden, kung napapanood nito. Napakaganda ng pelikula ninyo. The Serve. Pero yun, nina-enjoy ko na itong coffee. Coffee na iced coffee kahit malamig ngayon sa Hong Kong. So, ikaw, Love, ano masasabi mo sa Hello Love Again? Maganda. Siyempre, umiiyak ka nga. Catherine ako eh. Masyadong Catherine. Catherine shipper yan. Oo. Pinapanood niya pa lahat ng interviews na Kat. Pero naiyak ako sa dulo na. Huwag mo kwento.
Ayan, spoiler. Pero lahat naman siguro may iiyak sa ending, di ba? I mean, kahit na anong movie, nakakaiyak yung ending. So, spoiler alert. Happy ka ba? Masaya ka ba dun? Uulit-ulitin ko na naman yun sa Netflix. Ilang beses mo bang pinanood yung Hello, Love, Goodbye? Parang 20 times. Alam ko na kada scene. Alam ko na yun. Kabisado niya na lahat. Yung sa opening scene ba ni Catherine? May mga lugar na pangmatagalan. Hong Kong is a place where no one stays still. O, diba? Kabisado. Tapos meron mga May mga lugar na dinadaanan lang para katulad nito Hong Kong. Kabisado natin. Ako for me, ang Hong Kong, dadaanan ko lang din siya. So katulad namin, umabot na kami ng 5 years. Magsi-6 years na, diba? Isa na lang. Ang lakas makaano. Hello, love, goodbye. Isa na lang PR na. Sana, hopefully, tingnan natin. Pero, ayun, yun yung ating naging review. Ano yung review din? Actually, after dito, Canada. Magka-Canada. After nito, uwi na rin kami. Iba talaga kapag may kasama ka mga Pinoy na nanonood ng movie. Tapos Pinoy movie. Kasi yung mga reaction nila, parang dadala ka rin. Parang kapag may kinikilig, gano'n. Tapos pag nakakatawa, tatawa kayo sabay-sabay. So, actually yung nakakamiss kapag nanonood ka ng movie na sa Pinas, diba? Kapag MMFF, gano'n, jokes talaga. Pero diba, yun yung mga nakakamiss eh. Yun yung mga experience talaga na parang mas madadala ka. Alam mo yun, kapag nanonood ka ng movie kapag gano'n. So, ayun, for me, sobrang yun yung isa sa highlight. And at the same time, yun din, very relatable yung movie, lalo na yung mga taga dito sa Hong Kong. Although, especially yung first one, diba? Kasi yung second one, parang hindi na nila masyadong tinakil yung life in Hong Kong, diba? More on sa Canada naman. So, yung sobrang hirap sa Hong Kong. Oo. Iba naman yung experience ng mga, OFW working sa Canada, diba? Kasi sa first movie, Hong Kong yung highlight na yung mga struggle ng mga kababayan natin ng mga domestic helpers, tsaka OFW in general, diba? Ang isa na nagko-comment ko rin sa movie, yung tinakil nila kung paano yung mga ways para makapag-PR ka or makapag-work ka sa Canada, diba? Parang in a very subtle way, sa mga conversation, parang may nuggets of wisdom or information na, uy, ito pala yung mga pwede mong gawin kapag kung gusto mo sa, diba, common, ma-re-reveal ba kapag sinabi natin? Wag na pala. So, I mean, yung mga pathways, kung familiar kayo doon, guys, parang natakin din sa mga sa movie. Kung napanood yung Hello, Love, Goodbye, guys, yung first movie nila, ayun, dito nga sinut yun sa Hong Kong. So, napuntahan na rin namin ni Love yung ilan sa mga spots doon. Di ba, Love? Sa Piles Bay, ayan, yung WTF na, ang tawag doon, signage ba yun? Basta merong signage doon. Kahit doon sa Star Ferry Pier sa may Central, kung saan sila nagdrama-drama. Ano ba yung puntahan natin na pinuntahan nila? Monster Building. Ayan, napuntahan din natin yun. Sa Monster Building, feeling ko mga fans ng Transformers tsaka ng Hello, Love, Goodbye pumupunta doon. Diba? No? Parang hindi naman siya sobrang nakakawaw kung tutusin kapag pumunta kayo doon. Like, it's a residential area kasi. So, habang bumibili si Love ng kanyang tubig sa 7-Eleven, dito sa may Lan Kwai Fong ako ngayon. So, puntahan natin yung lugar or yung bar kung saan nag-work si Alden and si Kat before din sa movie na Hello, Love Again. Ayan, kung familiar kayo guys sa movie, eto, puntahan natin, tingnan natin. Since kakapanood lang natin ng Hello, Love Again, for sure familiar din sa inyo yung place na to. So ayan guys, this is the bar. Ayan, kung saan siya nag-work. So yun, dito lang yun guys, sa Lan Kwai Fong. Ayan, tapos alam ko dito rin yung scene or yung habulan scene nila nung muntik na mahuli si Kat ng mga parak. Kaso wala nang ilaw eh. Wala nang ilaw, madilim na. But anyway, ito yung alleyway na yun. Kung saan yung scene na yun. But yeah, wala na kasing ilaw. Sarado na rin yung 7-Eleven dito. Dati may 7-Eleven dito. Ayan. So nung bata-bata pa tayo guys, yung tayo bumibili ng inumin para mas mura, mga beer. Tapos natambay lang around Lan Kwai Fong. Pero mga 3 years, 4 years ago na. So matagal na dahil hindi na tayo mga party-party. So here's my Lan Kwai Fong suggestion guys. If you're looking for comfort ramen aside sa Ichiran, masarap rin yung ramen dito sa Bari Uma.
Along Lan Kwai Fong lang din siya. Ito yun. And then, yan, bago umangat or bago umakyat. Ayan, Bari Uma. Yan, solid yung ano nila dyan, guys. Ramen. Another Lan Kwai Fong recommendation, guys. If you're into kebabs or Middle Eastern or Indian cuisine, go check this out. Sobrang solid, lalo na nung ano nila rito. Yung chicken, yung roasted chicken nila. Solid yun. So ito guys, Ebenezer's Kebabs and Pizzeria. Ito lang din yan sa may Lan Kwai Fong. So ito yung California Tower. Kung paakyat kayo, just turn left. Makikita nyo to. Ayan, Ebenezer's. Meron silang kainan sa loob. Pwede rin. Pwede rin take out if you want, diba? So yun yung ating mga LKF recommendations. Actually maraming bars and restaurants around the area. Pero yun yung so far na na-try namin. Kaya yun yung i-recommend ko na okay at swak sa panlasa natin. So yun, quick vlog lang yun. Balikan ko na sila doon sa 7-Eleven sa baba. Dahil babalik pa kami ng ali-ali ulit. Para nga samahan siyang bumili pa ng kanyang balikbayan stuff. So far so good ang ating weekend dito sa Hong Kong. At least ngayon mas okay pumasyal kasi malamig. Tsaka yun, lumabas lang din kami ngayon dahil nanood nga kami ng movie. Sobrang cute ng Christmas decor, yung umiilaw. So bumili rin kami no, $120, no? Bumili ako, so i-display ko yun sa may mini Christmas tree ko dun sa bahay. Nakailang balik-balik naman. Pero yun, sinabi ko lang, shinare ko lang na bumili ako. Wala. So yun guys, dito ulit kami sa Legion Street West. Ayun, dito ulit yung ali-ali. Ayan, si Love naglalakad na papunta doon. May binalikan lang siya dito. Kaya nagaling na kami rito, diba? Pero hindi siya natahimik at bumili pa nga siya. Dadagdagan niya pa yung kanyang bibilhin. Ayan, sa Price Mart bumili si Love ng Coffee Mate. Ayun na, 28.5 Hong Kong dollars. Ayan. Ewan ko kung ano pa itadagdag niya. So yun guys, may Turks din pala rito. So nagpa-take out na lang si Love ng Turks. Bilang ko na lang siya. Okay, so nag-take out na lang ako ng Turks to Love. Tapos punta ako ng Ebenezer's kasi bigla ako nag-train. So doon na lang ako mag-take out din ng dinner. So that's it guys. Mission accomplished. So nakapag-take out na tayo nating food and dinner. And this is where I will end this vlog. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.